Ang zoning out ay ang pagtigil sa pagbibigay ng atensyon o pakikinig o pagtingin sa nasa paligid natin o sa nangyayari sa atin. Kung tunay na tayo ay nagba-Bible study, iso-zone out natin ang kamangmangan at hindi pananalig gamit ang kaalaman at pananalig na nagbumula sa Biblia. Iisa lamang ang tunay na spiritual zone. Ito ay ang zone o puo kung saan naroroon at naghahari ang Diyos. Ito ay ipinahayag ng Diyos sa unang talata ng Biblia. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kasama ng Diyos ang salita noon. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kasama rin ng Diyos ang Espiritu Santo noon. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Isa lamang ang tunay na spiritual zone kung saan ang Diyos ay naghahari sa mga anghel, cherubim, seraphim at lahat ng kanyang nilalang. Ngunit may isang umagaw ng bahagi ng spiritual zone na ito, si Satanas. Itinaas niya ang kanyang sarili na maging Diyos at gumawa ng sarili niyang spiritual zone. Napagwagian niya ang 1/3 ng mga anghel na naging kanyang mga kampon. At nilinlang niya sina Eva at Adan kung kaya't sila ay sumuway sa utos ng Diyos na huwag silang kakain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil sa kanilang pagsuway, ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang tao na nilalang na kalarawan ng Diyos upang manirahan sa spiritual zone ng Diyos ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay mamuhay na makasalanan. Ang kalooban niya ay mamuhay ang tao sa Kanya. Kaya't isinugo niya ang Kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing, at ng ikatlong araw ay binuhay na muli ayon sa kasulatan. Ang sumampalataya kay Kristo ay naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't sinabi ni Apostol Pablo sa mga sumasampalataya, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan nito, i-zone out ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang diablo at ang mga gawa nito. Bagaman ang diablo ay patuloy na igigiit na huwag tayong umalis sa ginawa niyang zone, siya ay malalabanan natin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Ang diablo ay sinungaling at manlilinlang. Huwag tayong padaya sa kanya. Nalalaman ninyo na si Kristo ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Ang sinumang nananatili kay Kristo ay hindi nagkakasala
Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya, ni hindi nakakilala sa Kanya. Mga bunting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang ginagamit ng diablo upang tayo ay mapigil niya sa kanyang zone ay ang takot sa kamatayan. Ngunit ang takot na ito rin ay inalis ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, si Kristo man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ay ang diablo at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sa pamamagitan ni Kristo ay binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang pag-asang ito ay hindi mabibigo. Hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Ang Espiritu Santo ang espiritu ng kapangyarihan. Ang Espiritu Santo rin ang espiritu ng pag-ibig. Sa pamamagitan niya ay ibinuhos ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Ang Espiritu Santo rin ang espiritu ng pagpipigil sa sarili. Ang salin sa King James Version ng pagpipigil sa sarili ay sound mind. Ang Espiritu Santo ang espiritu ni Kristo. Walang ibang sound mind kundi ang isipan ni Kristo. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu, na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya nauunawaan ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo ay maiso-zone out natin si Satanas. Masasabi natin, gaya ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Magagawa natin ito dahil sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa sa ating ikabubuti. Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sa ating pagtatapos, tanggapin natin ang pagbabasbas na ito. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.